Sige, kita na naman. Yun na lang, yan na lang. Okay. So, itong topic na to, ito ay maganda kasi parang paglilinaw po ito na ano ba yung manifestation talaga? Diba? Kasi maraming sabi, wala naman may manifestation eh. Kulang kayo ganyan eh. So, tingnan natin ano ba yung manifestation ng tunay na bride of Christ. Hindi ko sinasabing yung bride of Christ ay manaligi lang. So, this is general term para sa lahat ng tunay na bride. May sisingit lang ako kanina. Alam nyo kanina, yung binabanggit kanina na ligtas na. Alam nyo ba may hindi maliligtas na banal? Sa panlabas sa kamnyawan, may kabanalan. Pero sa loob, iba yun. Sabi ni Kristo, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Sabi niya, Panginoon, I profess. Then, your name? Matthew 7:21. Sabi, Lord, we use, parang ginamit yung pangalan ng Panginoon para sa ganito, ganyan. Kung titignan mo, disente sila sa panlabas sa kanyuan. Hindi sila uminom. Hindi sila naninigarilyo. Hindi sila gumagaya sa iba. They are zealous in the world, in the church. But they are not saved. So, kaya kanina, yung mga binabanggit ko kanina, bagay dito, pagligtas ka, makikita mo yung kaligtasan sa iyo. Yung manifestasyon, yung sabi mo, yung fruit. Pero minsan, nakakadaya yun. Akala mo, ligtas yung tao, hindi pala. Disente, ganito yung talaga, nagbibigay pa, nagbibigay ng tithes, nagbibigay din sa tao, sincere, pero sincere ni Walita. That's the category na gusto natin ipakita na hindi yun ang pinakabasihan para masabi mo yung tao ay ligtas na. Kasi mahaba pa yung takbuhin. Kaya yung kaligtasan, conditional eh. For the meantime. Magiging unconditional yan pag natakbo na yung panahon na mahaba. Pero in God perfect will o God beyond time, kita talaga ng Panginoon. Kaya binabanggit doon, ay ito ligtas, ito hindi. Mayroon talaga namang predestinadong hindi ligtas. So, gusto kong bumalik dito sa manifestation. What is the true manifestation of the bride of Christ in the last days? Ginusto ko yung topic ito para binibira ako sa Facebook. Ganyan, bro lang kayo ganyan eh. Hindi ko naman siya kilala. Puro kayo lalim lang. Post ka pala. Ito naman. Puro lang kayo lalim. Pero yung dating nyo, pero yung mga ano nyo, anak ko. Sila. Kapatid ko. Kung sino-sino yung napangasawa. Yun ba yung manifestation of bride na gusto makita ng Panginoon? Ano ba yung gusto makita? Diba? Ano ba yung dapat mong i-manifest in these last days that you are calling yourself bride of Christ? Diba? Buksan po ninyo yung Bible ninyo. Sana kapiling ko pa kayo dyan. Kasi dito kapiling ko to sila eh. Sumungulong eh. Okay, dito. Sige po, ang talata ko dito, yung sa Fivefold Ministry din ako, di ba? Ito yung aking talata. Sa Ephesians chapter 4, verse 4, 14, 15, and ano pa? Yun lang yung talata yun. Basahin ko po muna. Pakiwala sa din ng 20 minutes para hindi ako sabi dito sa 14, that we henceforth be no more children
maglalagay ako ng enumeration. What is the manifestation? Okay, maglalagay lang ako. Maraming manifestation na dapat manifest ng isang tunay na bride. Pero kinuha ko lang yung doon sa Ephesians chapter 4 regarding the fivefold ministry. Ano ba yung dapat na gawin? Ano ba yung dapat na dapat pa-focus yung bata dito. Pati si Arvin. Sabi po dito that we no more children. No more children, tos, to, ito. Ibig sabihin, hindi siya novice. Ang manifestasyon ng isang bride, para masabi mong bride ka, hindi ka baguhan. Hindi ka bagito. Hindi ka novice. You are not children. In the way, basahin natin po ito. In the way na nadadala ka kung saan-saan. Anong ibig sabihin? Sabi doon, no more children, toss toy po of the wind of doctrine. The wind of doctrine is the doctrine of Nicolaitans. The winds of doctrine in Ephesians 4 verse 14 is you are not Berean. Hindi niya ginagawa. In short, Hindi pa na nagagawa. the true Berean, the true bride of Christ is Berean because he's not children that yung nakakapay dito ko, pag dito ko, ganyan. Alam niya kung saan siya nakatayo. So yung manifestation niya, in short, nandun na lang makapaloob yun mga kapatid. Berean yung tao yun. Ngayon, bakit? Kasi nga, hindi siya nagdadala ng wind. The wind, yung wind of doctrine na yan, is Nicolaitanism. Paano Nicolaitanism? Marami po yan. Maraming aspect yan. Okay, ano pa? Sabi pa dito, and caring about the reviewing of doctrine, bakit ko na? By the slate of men. Ito, matig dito eh. Yung slate of men. Anong Tagalog niyan? Pakinggan mo nga yung slate. Slate of men. Deception of men. Dice playing sometimes cheated, defrauded. Pandalaya. In short, yung daya na yan, dahil nga, hindi ka novice, hindi ka baguhan, hindi ka basta-basta manloloko. Alam nyo, paano mangyayari yan sa isang bride, guys? Itapikin mo. Si Irish. Kailangan niyang maging ganito. Titing-ting na sa Facebook si Kuya. Tapos pinabayaan. Paano? Hindi, emphasize ko yung word na Berean kasi walang this general term para doon sa attitude characteristic ng isang tunay na bride. Bahala kayo ano ilagay nyo sa kaisipan nyo, pero ganun rin yun sa term na ginagamit namin. Halimbawa, kailangan ano siya, two-seater siya, makapaloob na nun yun. Para hindi ka madaya, kailangan mo maging Berean. Baliktad minsan yung kaisipan natin, para hindi ka madaya, magsarado ka. Mali. Mali. Para hindi ka madaya, huwag kang umatid sa iba. Magbukas. Para hindi ka madaya, i-open mo lahat ng yan. Buksan mo lahat. Then you compare it. Ito yung sabi sa 4:15. But speaking the truth in love. Yung pangalawang characteristic, the bride of Christ
They speak the truth. Paano yung pabasa report? Kasama yun. Speak it. Speak the truth in love. Kasama na yung bira kung ang bira mo ay tunay na pagmamahal sa kapatid. O gawa-gawa ko lamang. Diba? Kung gawa-gawa yan, hindi yan tunay. That is the slate of man. Pero kung ang bira mo sa kapatid ay pagtutuwi, pagkukorek, doon sa kanyang mali, pinakita mo patas, that's speaking the truth in love. Ngayon, punta ako doon sa pabasa report. Speaking the truth in love is one aspect yung pabasa report yan. Paano ko na sabi? Yung bukid ba ng prophet, truth yan? That's truth. Mahal yun ang truth. Pero malawak yung whole truth. The truth, yung whole truth, malawak yun. Ano pa? Marami pa. Yung interview. That's part of manifestation of the set-up sharing. That's one aspect of manifestation of the bride. If you are not, pag hindi mo yun ginagawa, questionable yun. Paano kung nasabi? Nakaupo ka lang. Hindi ka nakikipag-sharing. Anong ginagawa mo? Nanonood ka ng TV. Nanonood ka ng palabas ng Encantadia. Hindi mismo yung Encantadia yung ano ko ha. Yung bakanting oras na ginagawa mo yun. Brother Fred, brother, dito. Imbis na Bible study mo na lang sa pamilya mo, magkantahan kayo sa bahay. Hindi natin nagagawa. Pero ano ba yung manifestasyon ng isang bride sa huling panahon ito? Yun ang dapat ginagawa. May yung Bible study sa bahay. Pero pag wala yun, ano ang Bible study? May Diyos-Diyos ang TV sa bahay. Flat screen pa, ilang inches? 35 inches? Ang laki nun. Tapos naka-TV Plus ka pa. Para tayo dyan. Mahirap-hirap yung TV Plus eh. Ay kung naka-signal ka pa. Monthly. 24 hours yun. 24 hours yun. Daming pelikula doon. Then we are professing ourselves that we are bride of Christ. Then hindi natin minamanifest ang trabaho ng bride. Anong ginagawa ng bride? They speak the truth in love. And one aspect of that speaking the truth in love is pabasa report sa bahay. Pangalawa, yung sharing dito sa church. Yung visitation mo sa bahay, yung pagbisita mo sa kapatid, pagpapaalala mo, that's the manifestation of pride. Kaya sabi na, hindi lang yan. Hindi nga lang yan. Ibig sabihin, sa puso mo, talagang ginaganap mo yun. That's the manifestation. I-compare natin, sabi ng iba, ang manifestation ng bride, kailangan mabait ka. Mabait. Nagbibigay ng pera. Matulungin ka. Hindi ka nagagalit kahit anong gawin sa'yo. Kahit binato mo ng bato, hindi ka binato. Hindi ka ginantihan. Hindi yan lang. Ang bride of Christ, mabait din siya. Pero hindi siya compromise. Nagbibigay din siya ng pera, pati perang spiritual. Yun dapat. So, itong mga bagay na ito, ito ay hindi primary. Ano ang primary? They love the truth. They speak the truth in love. Tuloy natin dito sa talata. But speaking the truth in love may grow up into Him in all things.
yung speaking the truth in love, yun yung makakapagpalago sa kanya, sa lahat ng bagay. Check ko rin na. Ito, but the speaking the truth in love may grow up into Him in all things. Yung speaking the truth in love ang makakapagbigay sa kanya ng kalaguan. Which is the head, even Christ. Si Kristo, yun din ang nakapagbigay sa kanya ng kalaguan. Anong ginagawa ni Kristo nung siya ay bata pa? Nag-record siya. Do not deny the reality that Christ exercised the bar mitzvah. Diyos siya. Kung Diyos siya, ginagawa niya yung nakatayo at sasabihin niya. Yung Shema, ginagawa niya rin yun. Yung robot style, ginagawa ni Jesus Christ. So yung mga yan, isa po yun sa manifestation, ano? Na tayo, as bride of Christ, ano ba? Yun ano ba? Tayo may mensaheng ganyan, hindi natanggap ng iba. I guarantee you na ginagawa din nila yan. Hindi lang dahil manaliti na yung naka-receive niya. Pero mayroong same spirit sa ibang group na ginagawa nila the same spirit sa atin. They are not hindi lang katulad ng third. Alam niyo po ba sa ibang mga denomination, ginaganap pa nila yung cellphone? At don't you know, at yung revelation na natanggap natin dito, na yung homeschooling, singin ko lang to kasi baka inisip niyo, si Father Francis lang may gusto nito. Gusto lang ni Father Francis yan. Hindi. Noon pa yan. At alam niyo ba, ang isang author ng homeschooling, pinala niya yung Chinese, yung CCF. Yung CCF, isa din yan sa nagpo-propagate ng homeschooling dito sa Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Na-advertise ko yun sa Facebook kasi gusto ko yung paraan nila. So hindi si Father Francis ang author lang yan, kinopya lang niya yan sa denomination. So, ano ang attitude or what is the characteristic of the true bride of Christ? Sabi ko kanina, hindi siya novice. Bakit? Kasi Berean siya. Malawak na yun, nandun ang kapaloob na lahat. Pwede ko sabihin dyan siya, peacemaker siya, lawak eh. Pag sinabing Berean, napakalawak na yun. Why? Kasi 20 ba yung representer pwede? marami dyan, nandiyan na yung good holdings, nandiyan na yung open-mindedness, nandiyan na yung pagiging willing to be corrected, humble enough to check evidence of the others. Nandun na lahat yun, mga kapatid. So kung hindi ginaganap yan, questionable yan. Kasi si Kristo mismo nagsabi niyan. Sabi ni Kristo, sa Philippians chapter 2, let this mind be in you. 2 minutes, which is in Christ Jesus. What is that? Sabi ko, nasaan ang kaisipan ni Kristo? Nandoon sa kanyang mga bride. Anong kaisipan yan? Di ba, bahala kami sa sarili namin. Huwag tayong makikialam sa atin. Hindi kami makikipag-fellowship sa inyo. Hindi ganoon ang bride ni Kristo. Ang bride ni Kristo, para open siya. Hindi siya takot doon sa mali. Sabi nga ng iba para hindi madaya ang bawat ko, hindi ko yan papakiligin sa iba. Baka madaya. Baliktad. Dahil doon sa ginawa ko, ikaw mismo dumaya sa lupa mo. That's the slate of men. So ngayon, pakitaas nila. 16. 2 minutes na lang For whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supply. Tingnan niyo po yan, mga kapatid. Super church to eh. Ang true bride of Christ nag-exercise
ng super church, yung pagiging super church, ano yun? Congregational type yan. Walang mataas yan. Pantay-pantay lahat yan. Walang parang papa sa looba. Ako masusunod ha. Pag hindi ko na alam. Hindi pwede yan. Yung gustong pakita ng Panginoon dito, bawat isa nagiging part. Even yung bata. Even yung young people. Even yung ordinary member. Hindi siya higit doon sa pastor niya. Mayroon nga akong sinabi doon sa comment sa fivefold ministry. Ang tunay na fivefold ministers, hindi siya ang pinagsisilbihan. Siya ang nagsisilbi. Hindi siya yung... Oo. Ang tunay na manggagawa ng Diyos, hindi siya ang pinagsisilbihan. Siya ang magsisilbi. Hindi siya yung Lords over God's heritage. Hindi siya yung higit. Ako ang pinaka, sa inyo. Wala kayong magagawa. Kaya sabi dito, yung tunay na together as one body, one mind, super church yun. Bawat isa nagsishare. Bawat isa may karapatang mag-share. Bawat isa nag-speak the truth in love. That's the manifestation of the bride of Christ. 1 Corinthians 14. Okay, last na yun. Ilang minuto na lang. Okay na. Okay na. So, I'm out na. Nakalagay yan sa 1 Corinthians 14:26. The manifestation. Kung ano yung ginaganap niya. Okay. Kasi ako yung